Yon mga boss, ganito lang kadali kumuha ng OFW e-card. Meron ka lang tatlong step na gagawin. Una nga dyan ay verification, pangalawa encoding, pangatlo ay picture and printing mga boss. So nasa 2 minutes lang ang itatagal mo mga boss ay mayroon ka na o makukuha mo na ang OFW e-card. Dyan nga yan sa NAIA Terminal 1 at Terminal 3. So depende na lang mga boss, no, doon ka lang tumatagal sa pila. So depende kasi pagdating mo ay may mga pila na. Pero pag nandiyan ka na mga boss, no, ay nasa 2 minutes lang itatagal at makukuha mo na ang iyong OFW e-card. So kailangan mo ng passport at UEC mga boss. So yun lang, dalawa lang kanilang requirements na kinukuha. At mayroong pinakamalagang dapat mong active member ka ng OWA mga boss, no? At kung hindi, kagaya ko ay expire na at matagal na akong hindi nakapaghulog. Last kong hulog ay 2020 pa mga boss. So punta ka lang, labas ka ng OFW lounge sa may bandang kaliwa. So malapit lang, nasa 2 minutes ay nandun na yung pwede ka na magbayad ng OWA membership na 1,461. 2 years na yun mga boss. Hindi kanila bibigyan ng OFW e-card kung ikaw ay hindi member ng OWA. So bago ka pumunta doon sa loob ng OFW lounge ay magbayad muna kayo dito lang sa labas, dito sa may NAIA Terminal 3 sa labas mga boss, no, tanong mo lang yung OWA membership saan magbayad, ay malapit lang, nandyan din lang sa may bungad. Magbayad ka ng 1,461 at doon pasok ka na sa OFW lounge at pumila ka na. Pwede ka nang makakuha ng OFW e-card dito sa NAIA Terminal 3. Dito ako kumuha mga boss. Pagpasok mo ng departure, left side sa dulo lang, nandun na yung madali siyang hanapin, OFW lounge. So dito naman sa loob ay di ka magugutom dahil may mga pagkain, lugaw, merienda, drinks, libre wifi, at makikita mo din yung iyong boarding area dahil may mga monitor mga boss, no, kung ikaw ay naka-connecting flight.